makalabat. Magkaanim nga sila sa iglesia. Oh no! Tumanggi sa hair follicle test. Dahil walang buhok eh. Balita ko, nagpa-testing na rin daw. Nagpa-testing. Ayun. Ang analysis ay positive. Ha? Positive? Positive na sa nagpa-check. polyester. Polyester Yung component ng wig, mga kababayan. sa nylon. Sa nylon. Ungas talaga itong taong ito, no? Ungas talaga, no? Uy, nananahimik ang nadiskitahan na naman ni Atty. Topacio etong piluka ni Atty. Marcoleta, mga kababayan. Dahil ayon kay Atty. Topacio, hindi lang daw buhok ang maraming nadagdag kay Congressman Marcoleta, kundi pati na rin ang kanyang boto, mga kababayan. Umaari ba kasi sa survey? Pero hindi sila magkalaban na si Atty. Topacio at Marcoleta. Sa makatuwid, mga kababayan, pareho silang kasapi ng iglesia. At all-out support si Topacio kay Marcoleta, mga kababayan. Pero ang biro ni Atty. Topacio kay Rodante Marcoleta ay tumanggi daw ito sa hair follicle drug test, mga kababayan eh. At nung napapayag, mga kababayan, nagpositibo. Pero hindi sa droga, kundi sa nylon, mga kababayan. Yung buhok ng polyester na wig. Panoorin nyo po, ha. Si Marcoleta, ang biggest gainer. Ang pinakamaraming nadagdag. Opo. Hindi lamang sa buhok. Hindi naman sa ang hibla ng buhok kung mag-uusapan, mga kababayan, sa Marcoleta, ang pinakamaraming nadagdag. Pero, sa mga boto. pati na rin sa boto. Bago daw kasi ang wig ni Marcoleta, mga kababayan. Napansin nyo ba? Maganda nga, mga kababayan. Para na siyang model sa Rejoice, di ba? Rejoice na shampoo. Pwede na niyang palitan si Kim Chu. I love the hair. Sa rara. Wala. Kala ko kung ano yung biggest gainer. Baka nagpalit eh. Nagpalit ng piluka. Sa boto. Ay, pero yung nakakatawa, mga kababayan, si Arnold Tabio, nakapiluka na, nagpagupit pa. Ang animal na yun, mga kababayan. Opo, tama. Sige. Ito ay sa kabila ng kanyang pagtanggi sa hair follicle test. Tumanggi pala sa hair follicle test. Biro lang yan, mga kababayan, na wag nyo seryosohin na. Hindi sila magkalabat. Magkaanim nga sila sa iglesia. Oh no! Tumanggi sa hair follicle test. Dahil walang buhok eh. Balita ko, nagpa-testing na rin daw. Nagpa-testing. Ayun. Ang analysis ay positive. Ha? Positive? Positive na sa nagpa-check. polyester. Polyester Yung component ng wig, mga kababayan. sa nylon. Sa nylon. Ungas talaga itong taong ito, no? Ungas talaga, no? Uy, nananahimik ang wig ni Marcoleta. Pinakikainaman mo sa Atty. Topacio. Dinidiro lang naman natin si Congressman Dan, pero Pero chill lang sila, mga kababayan, di ba? At yung isa pang ini-spoop niya sa wig, mga kababayan, yung si Roque, di ba wig din daw ang buhok ni Roque? Mahilig dito i-good time, mga kababayan eh. Itong mga note pa, yung mga nag-wig, mga kababayan. yan suportado natin yan. Alam nyo, ito ang akin. Wig kaya din ito? Mukhang totoo, mga kababayan, ang kanyang buhok. Para sa akin, hindi dahil sa administrasyon mananalo yung mga sinasabing alyansa. Kaya nga, dahil ang kinuha ng administrasyon, mga kababayan eh, yun lang talagang mayroong name recall. Kasi ang kinuha ng alyansa, ang Timano. Anti-mano. Di ba? Ito. Kahit hindi pa mangampanya, mga kababayan, kagaya ni Alan Peter Cayetano dati, di ba? Hindi man nangampanya yun ng gabi, ng todo-todo. Nanalo pa rin. Sinalito Lapid. Dahil yung mga ugok na mga botante, mga kababayan, na wala nang ma-shade. Ay, sino kilala natin dito? Kung wala na kayong kilala, i-blanco nyo na lang. Kaysa magpili kayo dyan ng mga Pacquiao, Lito Lapid. Talagang ang Bagoong administrasyon ay Pilipinas. malakas ang hatak. Sabay pa tayo, no? Yes. Hindi batak, ha? Hindi batak.
Ano, sino yung sinasabing lulong na Amy Marcos mga kababayan sa Malacanang? Hatak! Sabihin Batak! naman ha. Malinaw yung Tagalog eh. Uy, masasaktan yan sa batak-batak mo ng iyan, no, Topacio. Hindi batak. Hindi malakas ang batak. Hatak. Sama-sama tayong babatak muli. Sana yung mga oposisyon wala sa number 1, Oh, nagsilaglagan nga. At bakit dumidistansya yung kandidato ng Bagoong Pilipinas kay Ngagba mga kababayan lately? number 4 nang biglang tumaas. Nagmula lang nung Paano ang sambayanan number 18 sa balota? illegal na dinakip si Pangulong Duterte. Bakit may sympathy, di ba? At kung malakas ang hatak ng administrasyon, Kung malakas ang batak. bakit, di ba, inendorso nila Opo. si Senator Pangilinan? Oh, di ba mga kababayan, ang mga ungas? Di ba ang sabi nila, oh, hindi kagaya ng Team Suka, ang Team Alyansa Bagoong Pilipinas Ngagba ay kumpleto. O ngayon mga kababayan, lumayas ang dalawa, 10 na lang sila. Ang ginawa ng mga animal mga kababayan is indirectly nakipag-alyansa sa mga dilawan. Inampo nila matching at sipagpag mga kababayan. Oo. Pero hindi pa muna nila parang secret deal mga kababayan. Secret candidate ng mga animal. Suportahan nila eh. Si Bam Aquino, indirectly. Ang mga anti-Marcos na mga animal, Aquino kalaban niya na Marcos dati. Inampon ng Makoy. Oh. Si Kiko, kasama doon sa grupo na gustong hukayin si Marcos Sr. Ayun, inampon. Si Jesus Kompleto na sila sa Malacanang mga kababayan para ng zoo doon. Mga animal. May buhaya na, may palaka, may mga ahas. Ngayon, mayroon pang matching na madadagdag. Pero di ba sinasuportahan si Yes. Bam Aquino? Opo. Di ba Tarsier, penguin, considered part of the administration siya? Yes. O may waiter pa. dapat mas Mia. mataas ang ranking. Di ba? Kung talagang malakas yan, lahat sana, halos lahat panalo, ba't Opo. pinakasingit pang dalawa? Pababa ng pababa sila mga kababayan At paborable pa yan sa nagsasurvey. Sa tingin natin mayroong insider dyan sa survey mga kababayan galing sa administrasyon. Hindi pa yan ang totoong refleksyon. Ibig sabihin, ang mga mananalo ngayon, yung talagang anti-mano, malakas na. Katulad ni Bongo, na nanalo na dati. May mga name recall. Oh. At si Bato de la Rosa, na nanalo na dati. Lahat Yan si Bongo at si Bato mga kababayan, number 1 at 2 yan. naman itong mga sinasabi nilang alyansa, kay hindi, karamihan dito sa mga nasa winning circle mga comebacking. Ayun. Diba? Return of the comeback to Parang si Ma'am Juday. Comebacking. Return of the comeback. Return of the Juday. Joday. Hindi lang yan. Jotay. Gagwiling yan. No naman. Kaya hindi mo pwedeng sabihin ito ay referendum. Kasi kung malakas ang hatak, sino bang very visible? Hindi nga yan referendum mga kababayan dahil wala namang loyalty yan kay Marcos ang Bagoong Pilipinas mga kababayan. Umiiwas na nga sila. Nagdumikit doon si Ngagba. Alis! Oh, yung sa Cebu mga kababayan, si Abalos na lang daw ang pumunta. Noong antimano na cabinet member, di ba si Abalos? Opo. Ba't parang nangangamoting yata? Oh, si Black Rider mga kababayan. Piloka din ba yun? I-hair follicle drug test mo yun, Topacio. Baka positive din sa polyester at saka sa nylon. Kailangan hatakin pa rin. Na days pa Oo, ibig sabihin, bakit naghihingalo yung kanyang batak kayo ng batak doon. Talagang malakas ang Mga Bagoong Pilipinas. Di ba? Yan. Bakit nakakasingit? Bakit Mahilig sa singit si Romualdez. winner si Marcoleta kung malakas ang hatak nila? Ibig sabihin, na-erode na. Kaya lang talaga ang advantages ng Uy mga kababayan, huwag niyong iboto yung si Tulfo Erwin. Dahil anong sabi niya kay Sara? Gabundok na daw ang ebidensya sa fund misuse. Animal na yan. incumbency ay yung makinarya. Opo. Kasi aminin nyo o hindi, nagagamit ang mga resources ng gobyerno. Kaya nga, although mga kababayan, maraming gumagawa niyan na mga dating Pangulo, current Pangulo. Pero eto ang worst mga kababayan dahil bilyon-bilyon pa ang gamit na ayuda. Parang namili pa ng boto mga kababayan sa pamamagitan ng ayuda. Yes. At hindi lang yan, in fairness to the present administration, hindi lang naman itong administrasyon na to. Oh, pero eto ang pinakamalala.
The biggest in history sa ayuda spree, mga kababayan. Ilang taon na sila? Di ba since last year? 2023, 2024, 2025. Billion ang budget sa ayuda para magpabango ang mga mabantot na mga Marcos, mga Lahat kababayan at naman ng Romualdez team. administrasyon, Right. admit it or not, kung sino man nakapoder, ginagamit talaga. Ginagamit. Pero mas malala ngayon. Ngayon, ang pinakabulok talaga, mga Yan kababayan. tinatawag na advantages of incumbency. Oh, yan ang dapat alisin. Dapat mayroong electoral reform, mga kababayan eh. Kagaya sa ibang bansa, wala ka masyado nakikita mga poster sa ibang bansa, mga kababayan. Pero on lang, common poster area, lahat andun na mga itsura nila. Pantay-pantay ang mga mukha. Ginagamit talaga. Double right. Halimbawa, pupunta si Pangulong Marcos, ipoproklama sila. O hindi ba iyan ang pagpunta ni President Marcos doon? Since lahat ng lakad ng presidente official visit, Yes. wala siyang gastos. Opo. Pagdating niya roon, may mga tao na. Opo. Diba? Iko-cover siya ng Ayuda sa umaga. Eto lang, mga kababayan, nangyari lang. Ngayon lang ha. Ayuda sa umaga, hapon, kampanya. media dahil presidente siya. Yes. Oh, di ba? Yun ang mga advantages of incumbency. Ayun. Meron niyang Philippine News Agency. Correct. Merong PTV4 na Matik na pwedeng yun, matik. islant yung coverage in favor of government candidates. Di Yes. ba? Oh, Apo. marami talaga. Meron pang AKAP. Meron Akap, AX, BAX, ayuda, Marami tingog, na party list. nagagamit. Infrastruktura. Yung Mayroon pa, mga kababayan, sinasabi nilang, wag na lang, baka nagaya tayo doon sa isang vlogger, mga kababayan. Pero yan pinalit sa Smart Magic. This is the first time, mga kababayan, dito pa natin malalaman yung Miro. Kaano ba ito, mga kababayan? Reliable, Smio. bago magkaroon ng election ban, siyempre, yung mga bulwarte ng mga kandidato nila, nagagamit yung mga public works, yung mga proyekto para mangampanya. Oh. Diba? Yun talaga ang advantage. Expose